Maging okay self, ginagawa na yun ngayon. Normal na ngayon yan na tayo mismo sa sarili natin na nagsasabi. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby tawan. Andito na rin ang bagong magiging besie na mga e-abab na binitawan. Siyempre walang iba yan, ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong Lunes na gabing ito hanggang 12 midnight tayo. Magandang gabi Metro at Mega Manila, 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, at sa mga nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas, at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At sa lahat ng nakikinig sa atin, na mga OFW natin, magandang umaga po. Ayan, 2 nights tayong hindi nagkapiling. Paano ba naman? Siyempre, kailangan ko din magpahinga. Pero I'm sure naman na maganda ang naiwan ko sa inyo nung Friday, di ba? Talaga namang sulit na sulit sa ating bisita. Sino kaya ang susunod naman nating iimbitahin para samahan ako magpainit sa malamig na gabi? Abangan nyo yan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-follow sa aming mga social media accounts o social media platforms, lahat ng social media accounts namin is 92.3 FM Radio Manila. And tayo rin ay naka-livestream sa ating YouTube channel ngayong gabing ito. 92.3 FM Radio Manila, magandang gabi, Erwin. Nanliligaw, DJ Main. Buti hindi ka napapagod manligaw. Adrian Sabroso, good evening. Nakikinig mula sa Rosario, Cavite. Bernard TV. William Mortel at sa lahat na nakikinig sa atin. Ngayon, mga tsuper, mga nasa biyahe, yung iba naman na sa bus terminals, ito na. Ready na. Lumayag sa kanilang biyahe. Kayo po ay mag-iingat. Yung mga pauwi, galing sa kanilang mga trabaho. Yung mga magsisimula pa lang ng kanilang trabaho. Yung mga broken-hearted. Yung mga in love. Naku, masasabi ko lang sa mga broken-hearted, okay lang yan. You need to feel the pain to be healed at valid naman yung nararamdaman mo. Kaya pagdaanan mo lang yan at yan din ang huhubog sa'yo. At alalahanin mo lang yung mga masasayang bagay, yung lesson na naiwan nito para sa'yo. At para sa mga in love naman, sige lang, magpaka-in love lang kayo. Cherish every moment dahil darating din yung time na masasaktan ka din. Kaya ngayon, i-enjoy mo lang yan, okay? At ito na nga. Ito na yung pinakahintay ninyo ngayong gabing ito. Sino kaya ang nag-confess? At ano naman kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa main confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo. Itago mo na lang ako sa pangalang Nelia. Ako ay 26 years old at taga Marikina. Madalas kong pinapanood ang live stream ng programa mo, lalo na kung hindi ako makatulog. Actually, matagal kong pinag-isipan kung itutuloy ko ba itong pagsulat ko sa'yo. Parang
nakakahiya kasi. May gusto sana akong ikwento, DJ Main. Medyo may pagka-weird at sana hindi mo ko i-judge tungkol dito. May boyfriend ako, si Arnel. Mabait siya, maalaga at ma-effort. Pero lately, napapansin kong may mga bagay siyang gustong explore sa relasyon namin, lalo na pagdating sa kama. May pagkamahilig sa init si Arnel na ikuwento niya nga sa akin na madalas pa din siyang manood ng mga adult videos online. Kung minsan nga ay ginagawa niya daw inspirasyon ito bago kami magsiping sa kama. Paborito niya yung nakatalikod ako sa kanya sa kama. Gustong gusto daw niya yung mainit, mabilis at sagad na sagad. Isang gabi bigla niya akong kinausap. Sineryoso o seryoso ang mukha niya at sinabing may matagal na raw siyang gustong subukan. Noong una natakot ako, pero dahil mahal ko siya at gusto ko ring maramdaman niyang open akong partner, pumayag naman ako. Ang totoo niyan, hindi ko inakala na yun pala ang gusto niya. Yung hindi karaniwang ginagawa ng magkasintahan. Pwede ba nating subukan? Backdoor? Bulong niya sa akin. Hindi ko na idetalye pero ang masasabi ko lang, ang sakit. As in, literal. Hindi ko alam kung normal ba ito o mali lang ang paraan na nagawa namin. Datapos naman ang aming paglalaro ay nakita kong masaya siya dahil pinagbigyan ko siya sa kanyang weird adventure. Sa totoo lang, DJ Main, hindi naman sa ayaw ko, ang akin lang parang hindi pa ako handa sa mga ganitong adventure. Gusto ko siyang intindihin pero sana naiintindihan din niya ako. Sinubukan kong i-discuss ito sa kanya at medyo nagkatampuhan kami after naming mag-usap. Ilang araw ko ding tiniis ang sakit ng aking likuran. Gusto ko pa din siyang pagbigyan ulit pero sana may ibang paraan na hindi ako masasaktan. Mali ba ako na pumayag kahit hindi ako sigurado? Paano ko ba maipapaintindi sa kanya na kailangan ko munang mag-slow down sa mga gusto niyang subukan? Ayoko siyang mawala pero ayokong pilitin ang sarili ko sa bagay na hindi buo ang loob ko. Anong masasabi mo, DJ Main? I need your advice please. From Nelia of Marikina City. Napakahirap niya, no? Gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo. Even hindi bukal sa loob mo, ibibigay mo yung gusto niya. Paano naman yung sarili mo? Ikaw ba kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Nelia? O ikaw ba yung tipo ng partner na oo lang ng oo sa iyong kapartner? Even na hindi ito bukal sa loob mo, hindi ka ready? Ano bang ginagawa mo para ma-please itong partner mo? Kaya naman pwedeng-pwede kayong magbigay ng inyong komento dito sa ating live stream sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. First of all, Nelia, walang mali sa pag-question mo sa relasyon na nangyayari sa inyo ni Arnel. Lalo na kung hindi ka komportable dito at walang consent nang galing sa'yo. Mali ba na pumayag kahit hindi ako sigurado? Iyan ang tanong ni Nelia. Well, Nelia, hindi ka mali. Pumayag ka kasi gusto mong ipakita sa kanya na mahal mo siya. At handa kang makisabay kung ano man yung gusto niya, ano yung magpapaligaya sa kanya, ano yung fantasy niya. Pero ang tanong, pumayag ka? O pumayag ka ba dahil gusto mo rin? O dahil ayaw mo lang mawala siya? Iba kasi ang willingness sa coerced compliance. Dahil ang tunay na intimacy ay hindi lang tungkol sa yes, kundi sa isang buong puso, buong buo sa loob mo
na yes, na gustong gusto mo talaga yung gagawin mo para sa partner mo. And ang intimacy, lalo kung intimate ito, Nelia, magiging masarap yan kung parehas kayong may gusto sa mga gagawin nyo o explore ninyo mga bagay-bagay as couple. Pero di dapat mawawala ang boundaries at respeto para sa isa't isa. Lalo na especially the consent ng bawat isa. Lalo magkaiba kayo ng fantasy, di ba? Lahat tayo magkakaiba tayo ng fantasy. Paano kung hindi ka ready doon? Tulad nga nito, itong pinagawa o ginawa ninyo ni Arnel. At hindi mo talaga ma-appreciate ang bagay na yan. Yang ginawa ninyo kung hindi yan para sa'yo at hindi bukal para sa loob mo. Kumbaga ginawa mo lang siya just for the sake ng pleasure kasi ni Arnel yun kaya ibibigay ko. Paano ka naman? Paano naman yung sarili mong pleasure? Gets ko din naman, Nelia, na nagpaka-selfless ka on that moment. At napaka-sweet noon ha, oo. Pero it should be give and take with respect. Para sa ganun, mas maging lalong mainit at masarap ang inyong intimate intimacy na hahanap-hanapin ng bawat isa sa inyo. Tulad niyan, ikaw na trauma ka kasi hindi ka pa ready. Hindi mo na talaga parang magagawa yan next time. Pagiging open-minded sa sex ay hindi kailangan isabay sa pagpapakasakit, okay? Maari kang maging adventurous kung gusto mo talaga, Nelia. Pero hindi dahil gusto mo lang makasabay sa init o imahinasyon nitong si Arnel o nitong partner mo. Kasi kapag ikaw mismo ang nawawala sa equation, hindi na intimacy yan, pressure na yan, disguised as love. Minsan kasi akala natin yung pagmamahal, pag-a-adjust palagi. Diba? Mahal mo mag-a-adjust ka. Mahal mo intindihin mo. Mahal mo pagbibigyan mo. Hindi ganun yun. Kasi yung totoo, kung hindi ka komportable at pilit mong iniintindi ang isang bagay na hindi align sa'yo, niloloko mo lang ang sarili mo. Niloloko mo lang din ang partner mo. Kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, hindi tayo pwedeng yes ng yes. Hindi naman ibig sabihin na nag-no tayo, hindi na natin mahal ang isang tao at hindi sukatan iyon ng pagmamahal. Kumbaga, hindi lahat ng gusto niya ipagbibigyan natin. Lalo na kung nakakawala ng respeto ito para sa sarili natin. Paano ko ba maipapaintindi sa kanya na kailangan ko munang mag-slow down? Well, sa pamamagitan ng pagiging tapat at totoo. Kasi kung mahal ka ni Arnel, hindi lang siya dapat maging excited sa kung anong kaya mong ibigay sa kama, sa kung anong kaya mong gawin para sa kanya. Kundi dapat mas excited siya sa kung anong kaya ninyong pagdaanan ng magkasama nang walang nasasaktan. And you don't need to explain everything. You don't need to justify every boundary. Kung hindi ka ready, ganun lang kasimple yun, period. Dahil ang partner na may malasakit ay hindi magtatampo sa boundaries mo. Instead, rerespetuhin niya ito. Diba, magtatanong yan sa'yo. Kung okay ka lang, willing yan maghintay, mag-a-adjust din yan. Kumbaga walang pressure na mangyayari kasi hindi naman basihan kung totoong mahal mo siya. Diba, hindi yun yung basihan. Bonus na lang talaga yung wild sex na kaya mong ibigay sa partner mo. Kung hindi ikaw yun bakit mo ipipilit?
Nagdudun ka na sa pagiging totoo mo at kung sino ka. Sabi ni William Mortel, tama naman yun. Dapat nagkakasundo kayo sa gagawin nyo both. Yes. Sabi ni Boss Noy, wag ganon, foul yun, man. Hindi naman kailangan maging basihan lang ng init ng katawan, magplano kayo sa future ninyo. Dahil nga itong si Nelia, dahil mahal niya si Arnel, kahit hindi bukal sa loob niya, para lang hindi mawala ang pagmamahal sa kanya ni Arnel, umoo siya. So ngayon, andito yung guilt. Nararamdaman niya na hindi pala bukal sa loob niya that moment. Hindi naman natin kailangan ng validation ng partner natin, di ba? Hindi mo kailangan ng validation niya para lang masabing mahal ka ni Arnel. Dahil kung mahal ka talaga niyan, kahit mag-no ka, mahal ka pa rin yan. Sa isang relasyon, ang communication ay hindi lang dapat sa pakikipag-usap lang. Dapat marunong din tayong makinig sa bawat isa't isa. Kasi napansin ko dito sa confession ni Nelia, sinubukan niyang i-open up ang nararamdaman niya. Nagkatampuhan sila, ibig sabihin, baka hindi pa ganun kahanda si Arnel makinig kay Nelia at hindi sila align sa gusto niyang naririnig niya. So, is that a red flag? Not yet. Pero, warning sign na yan, Nelia. Pwedeng oo. Then ask yourself, safe ba kung magsabi ng ayaw ko sa kanya? Tingnan mo, ito pa lang yung nasasabi mo. Paano yung mga ibang bagay na hindi kayo swak? O hindi kayo parehas ng mindset? Hindi kayo parehas ng gusto? Mahihirapan ka. Baka lagi kayong magtatalo, lagi siyang magtatampo. Paano ka naman? Ang relasyon hindi lang naman umiikot sa kanya. Umiikot yan sa inyong dalawa. Kung paano kayo magko-compromise, paano kayo magmi-meet halfway. Kasi kung hindi mo maibigay ang oo sa mga tanong na yan, baka kailangan pag-isipan mong mabuti kung nasa equal partnership ka talaga, Nelia. At sabi ko nga kanina, kung may respeto yan sa'yo, he will validate your feelings and ibibigay niya sa'yo kung saan ka komportable tulad ng naibibigay mo sa kanya. And alisin natin sa mindset natin yung sinusukat natin ng pagmamahal sa sarap, sa init na ibinibigay sa atin, sa performance na ibinibigay sa atin ng partner natin pagdating sa kama. Dahil hindi yan ang sukatan ng totoong pagmamahal. Dahil ang sukatan ng pagmamahal, malalaman mo pagmahal ka ng isang tao pag nandun yung respeto at paggalang sa bawat desisyon, bawat yes at bawat no mo. And Nelia, sa lahat ng mga oo na ibinigay mo sa kanya, huwag mong kalimutan, bigyan din ang sarili mo ng oo. Oo sa sarili mong comfort. Oo sa boundaries mo. Oo sa self-worth mo. Dahil ang babaeng marunong tumayo sa sariling paninindigan, yan ang hindi kailanman maluloko at masasaktan nino man. At ito para sa'yo, Nelia, at para sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong oras na ito. May 3 C para sa healthy intimacy. Number 1, consent. Hindi sapat ang sige na nga, dapat laging malinaw at buo ang loob. Number 2, communication.
Kung hindi nyo ito kayang pag-usapan, hindi dapat ito ginagawa. At number 3, comfort. Dapat pareho kayong emotionally at physically ready. So yung tatlong sina yan, importante yan pagdating sa intimate intimacy. Para suwak na suwak kayo at mas maging masarap yung mga dapat nyong gawin at yung mga gagawin ninyo. Hindi mo kailangan puwersahin ang sarili mo, Nelia, para patunayan ang pagmamahal mo. Ang pagmamahal ay hindi sukatan ng pagtitiis, kundi ng pag-unawa sa isa't isa. Kung hindi pa handa ang katawan mo sa mga gusto niya, dapat niyang tanggapin iyon ng buong respeto. Dahil minsan ang tunay na tapang ay yung kaya mong sabihin ang ayaw mo. Yung kaya mong manindigan kahit alam mong baka masaktan siya kasi mahal mo siya. Pero gusto mong mahalin ka rin niya sa paraan na hindi mo kailangan masaktan. Love is not about saying yes to everything. The deepest intimacy is found in patience, not in performance. And please, girls, alam ko naman, hindi naman lahat ng girls, no? 50-50 yan. May mga kanya-kanyang fantasy tayo. May mga girls na kaya yan. May mga girls na hindi kaya yan. At please, boys, wag nyo naman ipilit yung mga taong o yung mga partner nyong hindi ready. Hindi kayang abutin yung mga wild fantasy ninyo. Diba kailangan nyo rin kunin ang consent nila? Then one step at a time. Mas magiging masarap ang intimacy kung parehas kayong align sa mga gusto ninyo. Alam ko naman na thrilling naman din talaga yon to experience yung mga bagay na hindi pa natin na-experience, na yung mga adventure talaga. Pero wag naman bigla-bigla, lalo kung hindi pa ready ang partner mo. Especially sa mga babae to, ano ko lang to sariling perspective ko lang to. Wag na kayong pumayag magpa-backdoor. Ano pang sense ng pagiging babae ninyo kung bina-backdoor lang naman din kayo, di ba? Naging babae ka pa. Ayun lang, yun lang naman yung aking perspective pagdating sa ganyan. Pero sabi ko nga kanya-kanya tayong fantasy. Pero mas magiging masarap yan kapag may comfort, consent, at communication. Ayan, Nelia, sana nabigyan kita ng linaw sa iyong mga katanungan. And huwag mong ibigay lagi ang yes mo para lang mapatunayan mong mahal mo ang isang tao. At sa bawat no mo naman, dyan mo mapapatunayan kung mahal ka talaga nung taong minamahal mo. Maraming salamat, Nelia, sa pag-confess mo kay DJ Main. Kaya naman sa mga ka-vibes at baby kong may gusto i-confess kay DJ Main, ipadala nyo na yan sa ating Facebook page. 92.3 FM Radio Manila o hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. Thank you so much, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Fiesta Fruit Game Apple to Apple, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines, and pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Samahan niyo ulit ako bukas, Tuesday night, for another Main Confession. Sagot ko na ang playlist mo tomorrow night.
Kaya naman pakatutukan mo lang ako kung ikaw ay masaya, malungkot, malamig ang gabi, o gusto mo ng kayakap. Kahit naririnig mo lang ang boses ko, ipapafeel ko yan sa'yo. Samahan mo ko Lunes hanggang Biyernes, 9:30 to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi sa inyo ng good night, baby. I love you. Minsan, may mga bagay tayong gusto nating sabihin. Pero, natatakot tayo. Takot na baka hindi maintindihan. Baka masaktan sila. O baka tayo mismo ang tuluyang mawala sa piling nila. Love is not just about the words we whisper in the dark. It's also about the truths we're brave enough to speak in the light. So here's the timeless reminder that love, real love, is not just about passion, but honesty.